Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli akong nagbabalik upang magbahagi na naman ng isa na namang kwento ng pag-ibig na tiyak ni inyong kagigiliwan. Ako po ang inyong narrator na siyang magbibigay buhay sa kwentong ito. Welcome to Sweet Rocky, Tagalog Story. Ang kwento pong ito ay pinamagatang The Billionaire's Runaway Bride. Sa araw ng kasal, tumakas si Kiara Mendoza matapos matuklasang ginagamit lang siya ng fiancé niyang si Adrian Cortez. Sa gitna ng kanyang pagtakas, hindi niya inaasahang makakasakay siya sa isang pribadong eroplano na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Damian Wolf. Isang hindi planadong pagkikita ang hahantong sa isang kasunduang unti-unting magbabago sa kanilang buhay. Tahimik na nakupo si Kiara Mendoza sa harap ng salamin habang inaayos ng makeup artist ang huling detalye ng kanyang makeup. Sa labas ng bridal suite, abala ang lahat. May mga bisitang dumarating, samantalang nagmamadali ang coordinator sa pag-aasikaso at paminsan-minsan ay maririnig ang tawanan ng mga kamag-anak na sabik masaksihan ng kasal. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Kiara dahil dapat ay masaya siya dahil matapos ang 3 taon nilang relasyon ni Adrian ay sa wakas, ikakasal na sila. Nang umalis ang makeup artist upang kunin ang bouquet, naiwan siyang mag-isa sa silid. Doon ay biglang umilaw ang screen ng cellphone niya. Hudyat na may nag-text sa kanya. Isa itong unknown number. Nang buksan niya ang message ay agad siyang binalot ng pagtataka at kaba sa hindi malamang dahilan. Kung gusto mong malaman kung sino talagang mapapangasawa mo, panoorin mo to bago ka tuluyang maglakad sa altar. Napakunot noon siya. Saglit siyang nagdalawang isip ngunit nanaig ang kutob niya kaya pinindot niya ang video. Pagbungad pa lang ng video ay parang tumigil na ang mundo niya sa nakita. Dahil mula rito, ay kitang-kita si Adrian sa loob ng isang hotel room. Katabi nito ang isang magandang babae na agad niyang nakilala. Si Vanessa, ang dating katrabaho ni Adrian. Parehong walang saplot na magkatabi sa kama habang magkahawak kamay at halatang komportable sa isa't isa. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita si Adrian mula sa video. Konting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal, ay magiging mas madali na lang ang lahat para sa atin. Napangiti si Vanessa sa narinig. Paano kung malaman ni Kiara? Hindi niya malalaman. Basta kailangan ko lang makasal sa kanya para sa negosyo. Kapag nakuha ko ng kailangan ko, tsaka ako siya hihiwalayan. Parang may malamig na tubig na binuhos sa buong katawan ni Kiara. Matapos yun, ay sunod-sunod pa ang mga litrato at video ng dalawa. Hindi iyon isang beses lang nangyari. Marami at matagal na pala. Habang abala siyang nagpaplano ng kasal, may iba ng babae ang lalaking pinagkakatiwalaan niya. Hindi na niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. 3 taon niyang minahal si Adrian at ipinagtanggol ito sa pamilya niyang nagdududa rito. Ang hindi niya alam ay lahat pala ng pinapakita nito sa kanya ay mga kasinungalingan lamang. Naputol ang pag-iisip niya nang bumukas ang pinto. Kiara, ready ka na ba? 5 minuto na lang, tanong ng kaniyang coordinator. Tumango lang siya dahil hindi niya magawang makapagsalita. Pagkaalis ng coordinator ay marahan niyang hinubad ang engagement ring. Nilapag niya iyon sa mesa kasama ang isang maikling sulat. Hindi ako magpapakasal. Sa taong ginagamit lang ako. Paalam. Puno ng hinanakit niyang sabi. Huminga siya ng malalim bago kinuha ang maliit niyang bag. Sa halip na lumabas papunta sa altar, dumaan siya sa likurang pintuan ng simbahan nang walang nakakapansin. Dalabala ang lahat sa paghihintay sa kanya sa loob. Pagdating sa kalsada, agad siyang pumara ng taxi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Tahimik siyang napatingin sa bintana. Sa airport po. Maikling sagot niya nang hindi malang nag-iisip. Dahil ang tanging gusto lang niya ay makaalis. Habang nasa biyahe,
Sunod-sunod ang tawag ni Adrian sa kanya. Mukhang alam na nitong umalis siya kaya hindi niya sinagot kahit isa ang tawag nito. Maya-maya ay pinatay niya na ang cellphone at pakiramdam niya ay kasabay ng pagpatay niya sa cellphone ay ang pagtatapos ng 3 taong relasyon kay Adrian. Pagdating sa airport, wala pa rin siyang malinaw na plano. Naglakad lang siya ng naglakad habang bitbit ang maliit na bag at suot pa rin ang wedding gown. Napapatingin na sa kanya ang ilang mga tao pero wala na siyang pakialam doon. Sa kakalakad niya ng walang direksyon, hindi niya namalayang napadpad siya sa bahagi ng airport na para lamang sa mga pribadong eroplano. Napansin niya ang ilang security personnel na papalapit at dahil sa kaba, mabilis siyang lumiko sa kabilang direksyon. Doon niya nakita ang isang malaking private jet na bukas pa at may nakababa pang hagdan. May ilang crew na abalang nagsasakay ng mga bagahe at walang nakatingin sa kanya. Kaya hindi siya nag-atubiling nagtago at kapag nakaalis ng security ay lalabas din naman siya. Mabilis siyang umakyat at pumasok sa loob ng eroplano. Napakatahimik ng cabin. Halatang napakamahal ng bawat gamit. Napansin niya ang maliit na storage area sa likuran kaya agad siyang pumasok doon. Ilang minuto siyang nanatiling tahimik. Maya-maya lang ay may narinig siyang mga yabag. "Ready for departure, sir." Dinig niyang malumani ni sabi ng isang crew. "Let's go." Baritono at matigas na boses na sagot ng kung sino. Kasunod doon ay naramdaman niyang gumalaw ang eroplano. Nalaki ang mga mata niya. Hindi na siya makakalabas dahil lumilipad na sila. Napaupo siya sa sahig at napahawak sa noo. "Ang malas ko naman." Mahinang bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang minuto, nauhaw siya kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng storage area. Inakala niyang wala ng tao sa paligid, ngunit paglabas niya, nagulat ang isang flight attendant nang makita siya. Maging ang 2 bodyguard ay napalingon. Mabilis silang lumapit kay Kiara. "Miss, hindi kayo kabilang sa mga pasahero dito." "Wala po talaga akong balak sumakay rito." Agad niyang paliwanag. "Nagkamali lang ako ng nasakyan." "Sumama na lang po kayo." Bali walang sagot ng isang bodyguard. Hindi siya tumutol at tahimik siyang sumunod habang dinadala sa harapang bahagi ng cabin. Doon niya nakita ang isang lalaking nakaupo sa leather seat habang nagbabasa ng mga dokumento. Nang maramdaman nito ang paglapit nila, ay marahan itong binaba ang hawak at tumingin sa kanya. Matangkad to, maayos maramit at seryosong ekspresyon. Bukod pa doon ay napakagwapo pa. Hindi na kailangang magpakilala ng lalaki dahil kilalang kilala niya ang mukha nito. Siya, si Damian Wolf, isa sa pinakabatang billionaire at CEO ng Wolf Group. Tahimik lang siyang tinitigan nito. Napansin nito ang wedding gown na suot niya at ang mga matang halatang namumula sa kakaiyak. "Anong pangalan mo?" Kalmado nitong tanong. "Kiara Mendoza." Mabilis niyang sagot. "Paano ka nakapasok sa eroplano ko?" Usisa nitong tanong na parang walang emosyon ng boses. Napayuko siya. Alam naman niyang mali ang nagawa niya. "Pasensya na. Hindi ko alam na private jet to. May tinatakasan lang ako." "Bumata ka saan?" Kunot ang noong tanong nito. Huminga siya ng malalim. "Sa kasal ko." Bagyang tumaas ang kilay ni Damian. "Bakit?" Sandaling natahimik si Kiara bago siya sumagot. "Dahil nalaman kong niloloko ko ng fiancé ko." Muling bumalot ang katahimikan sa cabin. Nagatinginan ng mga bodyguard. Naghihintay ng magiging utos ng kanilang amo. Inakala ni Kiara na ipapababa siya o ipapahuli paglapag ng eroplano. Ngunit matapos siyang pagmasdan ng ilang segundo, kalmado ang nagsalita si Damian. "Dalhin niyo siya sa harapan ko at ipaupo." Matapos ng ilang minuto ay nanatiling tahimik ang loob ng private jet. Nakaupo si Kiara sa tapat ni Damian habang magkasiklob ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano siya nakapasok sa sitwasyong ito. Ibinaba ni Damian ang tablet na hawak niya at tumingin sa kanya.
Simulan mo sa umpisang pagkukwento. Napalunok si Kiara sa seryosong boses nito. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ngayong araw sana ang kasal ko. Panimula niya tahimik namang nakinig si Damian. May nagpadala sa akin ng video, ilang minuto bago magsimula ang kasal ko. At doon ko nalaman na matagal na pala akong niloloko ng fiancé ko. Sandali siyang tumigil bago pinagpatuloy ang kwento. Hindi lang pala siya may ibang babae. Gagamitin niya rin sana ang kasal namin para sa negosyo ng pamilya niya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Damian. Ngunit napansin niyang bahagyang tumalim ang tingin nito. Kaya umalis ka. Hindi yon tanong, bagkus sa isang komento. Tumango si Kiara. Hindi ko na kayang maglakad papunta sa altar na alam kong kasinungalingan lang ang lahat. Muling bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita si Damian. Hindi ka ba hinahanap sa inyo ngayon? Napabuntong hininga siya. Siguro. Bakit hindi mo tawagan ng pamilya mo? Tsaka na, kapag humupa ng sitwasyon. Tanging sagot ni Kiara at hindi na nagtanong pa si Damian. Kinuha lang nito ang isang basong tubig at inaabot iyon kay Kiara. Uminom ka. Nagulat si Kiara sa simpleng kilos nito. Salamat. Tangimik niyang ininom ang tubig. Hindi siya sanay na may taong nag-aalaga sa kanya sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang minuto, muling nagsalita si Damian. May pupuntahan ka ba pagkatapos nito? Wala. Wala kang bahay? Usisa ulit nitong tanong. May pagkamadaldal pala ito. Meron, pero gusto ko munang mapag-isa. Napansin ni Damian ang pagod sa mukha ng babae. Hindi naman ito mukhang nagsisinungaling. Isa pa, kung may masama itong balak, malamang ay hindi ito magpapakita sa kung saan mabilis itong mahuli. Tahimik na napaisip si Damian. May problema na rin siyang matagal nang iniisip. Sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit siyang kinukulit ng kanyang lola na mag-asawa na. Pati ang ilang miyembro ng board ng Wolf Group ay nagsisimula ng magtanong kung bakit wala pa ring asawang susunod na mamumuno sa kumpanya. Hindi naman niyang priority ang relasyon dahil mas inuuna niyang trabaho, pero iritable na siya sa panitanong sa kanya. Napatingin siyang muli kay Kiara. Anong plano mo sa buhay mo ngayon? Napangiti ito ng mapait. Sa totoo lang, wala pa eh. Tumango si Damian at pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, ay muli itong nagsalita. May gusto akong ialok sa'yo. Napakunot noo si Kiara. Anong alok? Magpapanggap ka bilang asawa ko. Seryosong sagot ni Damian. Natahimik si Kiara. Akala niya ay mali lang ang narinig niya. Ano? 6 na buwan. Sagot ni Damian at hindi pa rin makapaniwala si Kiara. Mr. Wolf, seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Paniniguro ni Kiara. Seryoso ako. Sagot ni Damian. Napailing siya. Hindi pwede yung alok mo. Bakit? Nagtatakang tanong ni Damian. Dahil hindi tayo magkakilala. Iritable na sagot ni Kiara. Mas maganda nga yun, hindi ba? Lalong nalito si Kiara sa sagot ng lalaki. Kaya tahimik na pinaliwanag ni Damian ang sitwasyon. Kailangan ko magpakita ng asawa sa lola ko dahil naniniwala siyang mas magiging maayos ang pamumuno ko sa kumpanya kung mayroon na akong sariling pamilya. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang ang totoo? Nakangiwing tanong ni Kiara. Sinubukan ko na. Napabuntong hininga si Damian. Pero hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita. Tahimik na nakinig si Kiara. Kapalit nito, dugtong pa ni Damian. Babayaran kita ng sapat para makapagsimula ka. Napatingin siya rito. Hindi lang yun. Bibigyan kita ng matitiran mo. Tutulungan kitang makahanap ng bagong trabaho kapag natapos mo ang kasunduan. Hindi agad sumagot si Kiara. Malaki ang alok ng binata, pero hindi rin biro ang magpanggap na asawa ng isang taong kilalang kilala sa lipunan. At paano kung tumanggi ako sa iyo, Aber? Taas ang kilay niyang tanong. Paglapag natin, ihahatid ka ng driver ko kahit saan mo gusto. Simpleng sagot nito. Mukhang wala itong balak na pilitin siya.
Tahimik na yumuko si Kiara. Naalala niyang iniwang wedding ring, ang mga bisitang naghihintay sa simbahan at ang pagtataksil ni Adrian. Kung babalik siya ngayon, paniguradong haharapin niyang samot-saring tanong. Wala rin siyang sapat na lakas para sabihin ng nalaman. Samantalang ang alok ni Damian. Hindi man to normal pero isa itong pagkakataon para makabangon siya. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, marahan siyang nagsalita. May kondisyon din ako. Napatingin si Damian. Ano yun? Basta walang lalampas sa usapan natin ha. Seryosong pahayag niya. Tumango ito. Walang problema. Kapag natapos ang 6 na buwan, matatapos din ang kasunduan. Napabuntong hininga si Kiara. Sige. Pumapayag na ako. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Damian. Pero tumango ito na tila inaasahan ng sagot niya. Maghahanda ako ng kontrata pagdating natin. Okay. Hindi na sila gaanong nag-usap sa natitirang biyahe. Pareho na silang tahimik. Parehong alam na ang kasunduang iyon ay para lamang sa kani-kanilang pangangailangan at walang personalan, kundi isang simpleng kasunduan lamang. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang lumapag ang private jet. May naghihintay ng convoy ng mga sasakyan. Binuksan ng bodyguard ang pinto ng sasakyan para sa kanila. Tahimik na pinagmamasdan ni Kiara ang malawak na kalsada habang papunta sila sa mansyon ng pamilyang Wolf. Hindi nagtagal ay bumukas ang malaking bakal na gate. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking mansyon. Napalunok si Kiara. Hindi pa siya nakakakita ng ganoon kalaking bahay sa personal. Pagkababa nila ng sasakyan, bumukas agad ang front door mula doon. Lumabas ang isang matandang babae na may ngiti sa labi. Hindi na nito hinintay na makalapit pa sila. Ito na mismo ang masayang naglakad palapit kay Damian. At pagkatapos ay napatingin kay Kiara. Agad na lumiwanag ang mukha nito. Naku! Hinawakan nito ang kamay ni Kiara bago tumingin sa apo. Sa wakas, nakita ko na rin ang apo kong may kasama ng babae. 6 na buwan na ang lumipas at mas mabilis yun kaysa sa inaasahan ni Kiara. Noong una, pakiramdam niya ay may hirapan siyang makisama kay Damian dahil sa tahimik ito, seryoso at halos puro trabaho ang inaatupag. Madalas silang mag-usap tungkol sa schedule, mga event na kailangan nilang daluhan, at kung paano nila paninindigan ang kasunduan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang nakilala ang tunay na Damian. Kapag gabi na itong umuwi, ay naghihintay si Kiara na makauwi ito bago matulog. At kapag may problema siya, hindi ito nagtatanong ng maraming bagay. Sapat na rito ang sabihin, ayusin muna natin. Unti-unti ring naging komportable si Kiara sa mansyon ng mga Wolf. Tinuring siyang parang turing na apo ng lola ni Damian. Maging ang mga kasambahay ay naging magaan ng pakikitungo sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari sa kasal niya, naramdaman niyang may lugar siyang matatawag na tahanan. Hindi na lang yon dahil sa kontrata, kundi may iba ng dahilan. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, napansin ni Kiara na tahimik si Damian. May inisip ka ba? Napatingin ito sa kanya. Malapit ang matapos ang 6 na buwan. Bahagyang nawala ang ngiti ni Kiara. Doon niya napagtanto, napapatapos na pala ang kanilang kasunduan. Napakabilis at pagkatapos noon, babalik na sila sa kani-kanilang buhay. Ihahanda ko ng mga papeles. Kalmadong sabi ni Damian. Tumangulang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit pero parang may kirot siyang nararamdaman sa dibdib. Yun naman talaga ang gusto niya nung una pa lang pero bakit parang labag na yun ngayon sa kanya? Pero ngayon, parang ayaw na niyang isipin na malapit ng pag-alis niya sa mansyon. Kinabukasan, dumalaw si Kiara sa cafe na madalas niyang puntahan noon. Pagkalabas niya, may isang lalaking naghihintay sa tabi ng sasakyan niya. Narigas siya nang makilala to. Walang iba kundi si Adrian. Halatang pagod sa mukha nito kumpara nung huli silang nagkita. Kiara, banggit dito sa pangalan niya ngunit hindi siya nagsalita. Pwede ba tayong mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Malamig niyang sagot.
Ngunit humarang si Adrian nang akmang aalis na siya. Nagkamali ako at inaamin ko yon. Tahimik lang siyang tumingin dito. Alam kong hindi ko na mababawing ginawa ko, pero mahal pa rin kita. Napangiti si Kiara ng mapait. Nung araw ng kasal natin, hindi mo man lang ako hinabol. Nataranta ako. Mabilis nitong sagot. Hindi, Adrian. Umiling siya. Ang pinagsisisihan mo ay hindi ang pagkawala ko. Kundi ang pinagsisisihan mo ay ang pagkawala ng mga planong ginawa mo. Hindi nakasagot si Adrian. Bagos ay lumapit pa ito ng bahagya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bago pa makasagot si Kiara, may isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan nila. Bumukas ang pinto at lumabas mula doon si Damian at naglakad palapit sa kanila bago tumigil sa tabi ni Kiara. Ayos ka lang? Tanong nito at tumango si Kiara. Pagkatapos ay humarap si Damian kay Adrian. May kailangan ka pa ba sa asawa ko? Natahimik si Adrian. Asawa? Gulat nitong tanong. Oo, asawa ko. Diretsong sagot ni Damian. Tahimik na tumingin si Adrian kay Kiara. Kiara, sasama ka ba talaga sa kanya? Hindi agad sumagot si Kiara. Sa halip ay tiningnan niya si Damian. Naalala niya ang lahat ng ginawa nito sa nakalipas na buwan. Hindi siya nito pinagsamantalahan o minadali. Sa halip, araw-araw nitong pinakita ang respeto at pag-aalaga nang hindi humihingi ng kapalit. Doon niya naunawaan ang pagkakaiba ng pagmamahal at paggamit. Huminga siya ng malalim. Hindi na ako babalik sa iyo, Adrian. Totoo bang mahal mo siya? Tanong ni Adrian sa kanya. Ngumiti si Kiara ng totoo at bukal sa kanya. Oo, mahal ko siya, Adrian. Tahimik na yumuko si Adrian. Alam nitong wala na itong laban at wala nang sinabi pa ang lalaki bago ito tuluyang umalis. Matagal na pinagmasdan ni Kiara ang papalayong sasakyan bago siya bumuntong hininga. Salamat. Mahina niyang sabi kay Damian. Hindi mo kailangang magpasalamat. Tugon naman ito. Napatingin siya kay Damian. May kailangan din akong sabihin. Tahimik itong naghintay sa susunod niyang sasabihin. Kahit matapos pang kontrata. Bahagyang umiti si Kiara. Ayoko nang umalis sa tabi mo. Hindi naman agad nakasagot si Damian. Sapat na ang ngiti nito sa labi na ngayon niya lamang nakita. Akala ko ako lang nag-iisip niyan. Napangiti rin si Kiara. Matagal ko nang gustong tapusin ang kontrata. Dahil ayoko na ng peke. Gusto ko ng totoo. Tahimik silang nagkatitigan at pagkatapos ng ilang sandali, nilabas ni Damian ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng coat niya. Hindi yon bahagi ng kasunduan at hindi rin yon planado. Binuksan niya ang kahon at naroon ang isang simpleng singsing. Kiara. Bahagya siyang napangiti. Wala na tayong kontrata dahil tinapos ko na yon. Huminga ng malalim si Damian. Pero gusto kong itanong sa iyo kung papayag ka bang maging asawa ko. At sa pagkakataong to, hindi na dahil sa kasunduan, kundi dahil mahal kita. Napaluha si Kiara, ngunit mabilis din siyang natuwa. Akala ko, hindi ka marunong maging romantic. Biro niya. Hindi talaga. Ismit ni Damian sa kanya na kinatawa lang niya. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. Oo naman. Pumapayag ako magpakasal sa iyo. Isinuot ni Damian ang singsing sa daliri niya. Hindi na iyon simbolo ng isang kasunduan dahil simbolo na iyon ng isang panibagong simula. Ilang linggo ang lumipas, simple lang ang naging kasal nila. Walang engranding handaan. Ang naroon lang ay ang mga taong tunay na masaya para sa kanila. Habang papalubog ang araw, maghahawak kamay sina Damian at Kiara sa hardin ng mansyon at tahimik silang nakatanaw sa kulay kahel na langit. Mukhang dito talaga tayo dinala ng tadhana, mahinang sabi ni Kiara. Bahagyang napangiti si Damian. Hindi tadhana, kundi ng desisyon natin.
mas sinigpitan ni Kiara ang hawak sa kamay nito. Minsan, ang pinakamagandang simula ay nanggagaling sa pinakamasakit na pagtatapos. At sa pagkakataong to, hindi na siya ang takas na bride, kundi siya na ang babaeng kusang piniling manatili sa piling ng lalaking unang nagbigay sa kanya ng respeto, katahimikan at pagmamahal na matagal niyang hinahanap. The end.